Warning, spoilers are present in this podcast. Third World Cinema Club. Hello, welcome to another episode of Third World Cinema Club. I'm John Tawasil from Present Confusion. Hi, I'm Princess Kinok from Police Reviews. Hi, I'm Jim of Jimmy Iba pa. And today we have a special guest. He is the... Lahat naman ng guest namin special. He is the... Grabe naman po. Superlatives na. He's the brilliant mind. Wow. Behind Oh. movie and theater blog, Tagahilog Special. Yes. And An audio also voted film person of the decade. Wow. Yes. Ay, By myself. self-proclaimed. Self-proclaimed. So here is Manuel Pangaroy. Yay! Hello. His first ever episode. Wow. Isabay na natin sa pandemic tong first time na magbo-broadcast ng ganito. So, Yes. sabay-sabay na natin. Bago matapos ang 2010. Hello. Kumusta naman kayo? Yeah. Okay naman. Okay naman. So, disclaimer lang, wala akong hanash sa mga films today. So, ako yung mag-moderate sa inyo. Ako rin. Wala rin ako. Yeah. So, before I give the floor to Princess, today we'll be talking about the Pista ng Pelikulang Pilipino, organized by the FDCP. Which finished their run, today ba? Today ba? Last day today. Last day today, yeah. As of this recording, but this will probably be released later. So we'll be talking about 3 films from the festival and 1 additional film. So these 3 films were originally slated for Sinag Maynila 2020. The 2 other Sinag Maynila 2020 films, one of them was, may bruhaha behind that na disqualify. The other one is Latay, no? By Yes. yeah. I don't know kung saan pinalabas pa yun sa Pilipinas, pero yan, hindi siya pinalabas dito. So anyway, sige Princess, you may now proceed. Yes. Okay. All right. So, ayan, so bago tayo mag-start dun sa 4 films from TPP, I'd like to ask muna, how was your reception with this year's Pista ng Pelikulang Pilipino? So I guess let's start with our guest. Manny, Wow. how did you feel? Okay. How did you think about the festival? Parang beauty pageant. Okay. Ano ba yung last year? Ano ba yung mga entries last year? Last Matagal year, pa. Panty Sisters, di ba? Yes. The Okay. Panty Sisters. Lola Igna. Yes. Lola Igna. So, last year, merong specific na films na, specific for the PPP, right? Yeah. Ngayon, walang sariling films. Kumuha sila from different festivals. Yeah. Tapos, hindi natuloy yung Sinag Maynila. Tama ba? Hindi na tuloy. So, ito na lang. Okay. Okay naman. Actually, parang first time ko rin ma-experience mag-streaming other than nagne-Netflix before. Tapos, hindi ko ginagawa yung mga festival before na ano ba yung may mga Venice ba or Cannes. Hindi ko siya ginagawa. Parang ngayon lang ako nag-avail talaga ng festival. Pero mula sa from a Tito perspective na mahilig sa cinema, syempre nakapanibago. Tapos for this festival, wala akong malaking monitor, wala akong TV. So cellphone lang yung ginagamit ko, pero okay naman yung audio ko, okay naman yung earphones yung ginagamit ko. And malaking factor na maganda yung sound. In general, okay naman siya. Medyo festive naman yung selection, yung dami ng films. Especially para sa akin na ang dami ko na-miss. So ngayon nakaka-catch up ako. Siyempre may mga reservation dun sa yung sa programming, like yung may oras. Gusto nyo ba yun? Gusto nyo ba yung may oras? In a way, kasi yung parang style nila is may schedule, pero you cannot rewatch it after mag-start na yung next. Diba? Tama ba? Oh. Parang ganun. Pero Ganun may nga. mga films na parang sobrang haba, parang more than
2 hours. 2 Tapos, hours, tapos every 2 hours lang din yung schedule. So, minsan parang ini-extend yata nila yung oras. Yung hours. Di ba? Parang yung iba, 4:50, naging biglang 4:15. Yeah. Yun lang yung pinaka-issue ko sa kanya, yung sobrang OC ako sa ganun eh. Like yung Cinemalaya, gusto ko kinukuha ko yung running time ng mga films para mahabol mo yung iba. Pero yung Cinemalaya, maayos yung gap, di ba? Yeah. Parang meron silang may 1.5 hours na period. Ito parang sobrang sikip, sobrang tapos hindi mo pwedeng gawin yung mga talks kasi parang nag-overlap din dun sa screening. Yeah. So, yan. Yun yung mga issue ko sa kanya. Sayang eh. Ang ganda nung naka-attend naman ako 2 beses pero sayang yung iba. Yun nga din yung issue ko kasi considering nga na walang grace period nga for watching films. Merong yung magandang compromise na nakita ko for that was yung earlier na We Are One Global Film Festival. Pinalabas nila sa YouTube yon. Name drop na ba tayo ng mga film festivals dito? Hindi, libre Pero to. lahat ng online film festivals, John, parang yung We Are One ang pinakamarami, no? Yeah, oo. Scheduled siya. I mean, may schedule siya na lalabas. And then, meron siyang period of availability before it disappears. For other festivals din na available sa Pilipinas, like yung Japan Film Festival Plus, tsaka yung Luang Prabang, same platform sila actually. You can rent a film, para siyang G-movies. You can rent a film, tapos may window of availability siya. So okay yun. For me, mas okay yun. Pero, in a way, nakakamiss din naman yung hindi mo na pause, hindi mo na re-rewind. Nakapag-rewind ka ba sa Nakapag-rewind ka ba sa PPP? I haven't tried. Pag pinanood ko, dinidiretso ko na kasi natatakot ako baka mawala eh. Kasi parang kanina accidentally napindot ko yung 10 seconds back. Parang gumana siya. Parang nag-rewind nga siya. Pero parang the whole time, di ko naman siya tinatry. So yun, yung mga ganong stuff. Yun nga lang. And for how much? $599 for those films. Okay na rin naman. Sulit na rin naman. Ilang movies to, yung 599? Lahat. Unlimited. Diba? All access. Unlimited na siya. Pwede mo ulitin. Yung naka-early bird ako eh, kaya parang 450 lang yung binayad ko eh. So ano ka rin? Early ka rin ba nag-rant tungkol dun sa... May concerns. Hindi yata kasi nila sinabi agad yung program, di ba? Parang yung schedule. Dapat sinabi rin nila beforehand. What about you, Jim? Anong masasabi mo sa PPP in your experience? Ang pinanood ko lang naman ay yung From Sinag, Maynila kasi doon ako curious. Yung pubic hair? Talagang specific. I mean, yung yung concern ko rin with PPP kasi yung window hours ng screening na parang masyadong ang higpit. Parang talaga ko yung mag-a-adjust. Unlike kasi with, sorry mag-name drop na ako, no? Cinemalaya. Yan. And even Q Cinema. Meron kasi silang, merong ka pang allowance or time to rewatch it. Unlike kasi with PPP, wala eh. Talagang kailangan, once na pinalabas na yan on this time, panoorin mo na kasi mawawala na siya. Actually, yun lang yung mga concern ko. Napansin ko din yun eh. May mga films na yung time slots nila ay 12 noon or 2 p.m. So if you're working, pag hindi ko work from home, gaya ko, hindi ako work from home. Hindi ko mapapanood yung mga films na yon, unfortunately. Hintayin ko na lang na gabi yung schedule nila until pwede ko mapanood. Minsan nga sinasabi ko na dito sa bahay na kumain na tayo ng 11 a.m. or 11:30 kasi manonood ako ng alas 12. Dumating na ako sa point. Ang hirap naman nun. Kaya siguro in-skip ko rin kasi although nasa bahay lang ako, kasi ang pwedeng reasoning nila dyan is yun nga, nasa bahay ka na lang. So parang at least ma-relieve mo yung yung cinema experience na scheduled siya, sumusunod sa mall hours. Pero kasi yung nasa mall ka, conscious effort mong pumunta sa mall physically. Hindi ka naman nasa mall tapos nag-work from home, 'di ba? So kaya parang ako logically parang
okay, if you want to relive the cinematic experience, well, ayun na accessible na yung movie. Yun naman yung purpose ng cinema eh. You go to the theater to gain access to the film. Pero yung sabihin mo na isa-follow mo yung schedule ng mall hours, which is hindi naman natin lahat afford, diba? It does make sense. Tas yun nga parang kung ako rin nagbayad ng 599, okay, 599 is different than let's say 2,000 na magagastos mo sa isa pang film festival na 250 per ticket. Pero kasi yung 250 per ticket na yun and ito, ang pinagkaparehas nila is conscious effort ko na alam ko kung anong oras siya pwede mapanood. May leeway na 2 days, 3 days, ganun. Eventually, parang tinanggap na rin ng sistema yung may schedule. Kaya lang, kaya nga parang yung next hurdle yung masyadong dikit, masyadong magkakadikit. Saka, baka dapat naglagay sila ng medyo off yung oras. Like, paano yung gusto ng madaling araw manood or yung ganon. Parang mas, siguro, marami pa silang kailangan i-consider next time. Pero all in all, wala namang naging problema. Wala namang nag-hang or nakat yung screening. I guess yung mga early screening yata nag-hang or something. True. Pero na-fix naman yata nila. So yun, yeah. Okay naman. I mean, in general, okay naman. Except yung mga yun, sa scheduling part. Tama. Okay. Well, ayun. So, all the rants, all the panache is already done. So ngayon, let's move forward with the first film na itatakal natin. So the film is directed by Lawrence Fajardo, starring si JC Santos. Hiro Nishiuchi. Hiro Nishiuchi. Ayan. So, ayun, brief synopsis of Kintsugi. So it's about a man who travels to Saga, sa Japan, to expand yung pottery business niya. Oh, sa Saga pala yan. Okay. But he falls in love with a Japanese woman who apparently is the heiress of a flourishing pottery factory. Thank you, IMDb, for the synopsis. Okay, go. So, sinong may gustong mag-tackle ng Kintsugi? John? Kintsugi is Law Fajardo's second film set in Japan after Invisible in 2015, no? Sana gawin yung trilogy kasi nakakatuwa yung mga films niya. Same scriptwriter nung Invisible? I'm not sure. Herlin Alegre. Parang eh. But anyway. Yeah, Invisible. Yes, siya rin yung writer ng Invisible. Yeah. And I think this is, in an interview, parang he said that this is his first romance. And even though first try niya to, I appreciate the effort. It's a lot better than another film. I think it was also set in Saga ni Bona Fajardo, one of those films. I don't know, I forgot the title. Kasi statement. Kasi it shows us it's a very flawed romance. And yung at first akala mo very sweet, very straightforward film with a exotic backdrop. Ala yung mga Star Cinema dati, 'di ba? Yung mga ganun, it's set in a location, may sense of place ka. But it also serves as a commentary on yung societal expectations in the context ng yung mga people sa diaspora, yung parang nila, yung drive nila to yung naging lumabas ay parang naging escape nila naging escape nila from the realities of home, i.e. the Philippines, yung pag-travel nila abroad. At the same time, doon naman sa part nung kay Hiro Nishiuchi, yung character niya, parang Japan isn't perfect in itself kasi ang daming restrictions in terms of gender roles, parang kasi yung character niya napakagaling mag-pottery, she's a pottery teacher, pero she cannot inherit the family business kasi babae siya. She needs to marry into someone else's family. So may pressure na ganon. And ultimately, that pressure leads to the romance, imploding on itself. Ayun. So, very interesting siya. Doon sa tatlong Sinag Maynila, I think this one is my favorite. Pero you guys, what did you think about Kintsugi? Doon sa lineup nung
Sinag Maynila. Siya rin yung pinakagusto ko. Kasi it's a metaphor film eh. Pero nung inisip ko na metaphor film siya, sa umpisa parang disadvantage yun. Parang alam ko na may pupuntahan nito, alam ko na yung gustong gawin nitong pelikulang to. Kasi sa una pa lang pinakita na niya yung pagbuo nung nabasag na vase, diba? So parang alam ko na yung pupuntahan nito. Pero oo, may pinuntahan nga siya na medyo familiar, pero hindi yun yung in-expect ko na ending. So parang, bawal ba yung spoiler? Pero Sige lang, go. malungkot siya na film. Tapos, ayun, na-surprise naman ako ng konti doon sa pinuntahan and nagustuhan ko na yun yung pinuntahan niyang direction. Doon nung umpisa, yung sinasabi mo na parang medyo star cinema, medyo meet cute, yung part na yun. Parang inisip pa naman nun, parang hindi ko siya gusto yung part na yun. Parang anong difference ito sa ibang star cinema, ayun stuff. Pero again, lang siya siguro parang first 30 minutes lang yata nangyari yung ganon. Yeah. And tama ka, maganda nga siyang statement din dun sa alam mo na yung interracial na na relationship na baka masyadong dreamy, masyadong ambitious yung Pinoy na in love sa ibang lahi na sumakop sa atin. So may mga ganong may mga ganon na anggulo. Pero ayun nga, eventually nawala rin 'yon. Parang dinrap din ng director yung meet cute. Hindi ito yung pupuntahan ng pelikula. Tapos 'yun. Yung buong journey gusto ko siya kasi ang lakas ng impact sa akin nung huling frame, yung isang eksena sa dulo, sobrang gusto ko siya. Tinamaan ako doon. So, ayun. Which is akala ko nung una hindi. Ayun, I liked it a lot. Yeah, okay. Jem, ikaw, what did you think about this film? Ako surprisingly, I like it as well. Kumbaga dun sa 3 films, 'di ba? Ito yung pinakagusto ko din. Na-curious pa lang ako sa title kasi 'di ba doon pa lang sa title na Kintsugi or sa others kasi tinatawag nilang Kintsukuroi, 'di ba? Yun yung art ng kumbaga basag na broken things na binubuo mo ulit. Kaya doon nakikita yung yung tawag dito, yung beauty. Kumbaga within a broken 'di ba, piece or things, ganun. Yung parang philosophy yata nun, Jim, yung wabi-sabi. Yeah. Sige. Sorry for interrupting. Okay lang. Tapos, I agree din with you, John, kasi ang maganda dun sa film, tinakal or diniscuss yung interracial romance, diba? With, yun nga nila ni JC Santos and the Japanese actress. No? Hindi ko na ma-pronounce yung name. Ayun. Hiro, and then, Nishi Uchi. And then, ako naman kasi ay nag-hope ako or nag-expect ako na yung story, hindi lang siya mag-focus sana sa romance because of the title of the film na Kintsugi nga. Although, ang iniisip ko kung wala ring romance yung film, baka hindi na siya naging interesting. Kasi pag tayo kasing Pinoy, pag gumawa ng, let's say, drama, magiging melodrama. So, for me naman, tama naman yung timpla ng pelikula. Saka nagandahan ako with the cinematography, yung shots, yung framing nung pelikula. Ganun. And ang Boy Iniges. Boy yung which is yung din gumawa nung Invisible dati. And then ang isa pang nagustuhan ko with the film kasi pinakita dito sa film yung difference nung pottery sa Japan and dito sa Pinas. Kasi diba with Japan, it's talagang artistic, it's creative, 'di ba? Nakita natin na from the plane and then Hero came na nagkaroon na ng mga design noon, 'di ba? So pinakita rin kasi dun sa film na nag-agree with Jan, yung gender role na nung una parang di nila ma-accept yung pine-present ni Hero eh. Kasi babae siya, gano'n. And then another na nagustuhan ko dito ay yung supporting performance ni P. Palmos. No? Kahit konti yung screen time niya talagang memorable. Ayun. Saka at least dinila si Fi sa Japan, di ba? Oo nga. Hindi siya in fairness. Hindi siya inirma adlawan dun sa isang Aldab movie na
lahat interior yung shots niya. Tita Oo. Irma. So ito at least sila talaga sa Japan. Yes. Free trip to Japan. Si Fee. Yeah. Okay, Ah, very interesting thoughts. And Parang go. walang masyadong nagcha-champion ng film, no? Parang medyo tahimik. Oo. Lagi ko siya nakikita Yes. actually as a commercial sa ETC. Kaso Mm. inaantay ko yung review ninyo kung okay ba siya. Oo. May So, review yun, ako tama. nito Wala sa masyadong- Present Confusion. Tsaka Okay. I guess i-add ko lang din, since si Boy Inigas yung kumuha nitong film na to, and I'm guessing yung production designer is also either the same or I'm not sure. Pero yung look ng dalawang films are very different. Yung si Fukuoka kasi where Invisible takes place and Saga where Kintsugi takes place. Magkatabi sila para silang Batangas tsaka Laguna, parang ganun. In towns, ganun. They're different parang prefectures ba? I'm not sure kung paano sila tawagin. Pero Fukuoka na Invisible, it's shot medyo dark siya ng konti, lots of blues. Parang ini-emphasize niya yung pagka-snowy niya, medyo bleak yung atmosphere. Dito sa Kintsugi is marami kang browns, lots of yung mga parang pastel na parang inaano niya yung pottery kind of aspect niya. So yun din, visually, na-impress din ako sa Tsaka it made the last shot, yung sinasabi ni Manny na last shot, it made that last shot very effective din. Kaya yun lang. Yun lang ang comment ko. Nice. Hanash Okay. Nice. Okay. So, anything else about Kintsugi? Nothing? No more? Okay, game. So, next film naman natin is RB Balberona's second, third, or fourth entry niya sa PPP, which is The Highest Peak. So, si Highest Peak is somewhat of a similar themes na he had with his other films before, na it focuses somewhat na dun sa IP, pero dito medyo may pagka parang medyo dark din yung theme. So may isang man, meron siyang nakaraan, and may isang bata na nag-escape sa kanyang present. So both of them collide in one of the country's highest peak in search of redemption and salvation. So yan. So that is Highest Peak. Sino ang nakapanood ng The Highest Peak? Ikaw. Panood ka rin naman. Napanood namin Pero yung sige, tatlo. okay lang. Go. All right. So let's start with John. Ako. Sige. Si Jan na lang lahat umpisa. Sige. Pang field ng confidence, ganon. Ganun ba yun? Okay, go lang, go. RB Barbarona, The Highest Peak. Sa kanyang tatlong napanood ko na pelikula, Tupog, Kaaway sa Sulod, and this one. Meron pa ba siyang ginawa na isa pa? Ano nga yung Kaaway sa Sulod? Yun yung parang action film na Yes. Dion Monsanto. Dion Monsanto. Dion Monsanto. Oh, yeah. Okay. Which is ano to? Ano ba siya? Q Cinema ba siya? Or... Yes, last Yeah, year. Q Cinema. Kabatch si Kaaway sa Babayat Baril. Yan. Yes. Okay. I think, napanood ko pala yun. Sa sinihan ko rin napanood. Okay, sige. Go. So, out of those three films, Tupog pa rin yung paborito ko. There are parts of this film that I like. Meron talaga siyang pinapasok na angle na parang you have to, parang parang this is a former capitalist who learns the struggle of the people. Pero parang hinalo siya into this parang redemptive, soul-searching kind of tale na pag-akit ng mountain. It's, yun nga the execution, like with all of his films actually, the execution is medyo kulang. Kulang yung filmmaking sa akin. There are a lot of weird comedic moments na parang hindi siya, yung tone is like, pag ganun eh. And although the acting performances are okay, and also Jim and I noticed something with the editing. Kasi doon sa first scene, akala ko si Mara Lopez yung kanyang asawa. Tapos parang kabit niya yung actual niyang asawa at anak. Pero yung pala baliktad. Kasi may part doon sa pelikula na hindi namin maintindihan kung flashback ba to or hindi. Kasi parang minsan patalon-talon yung pelikula. So yun, hindi siya very clearly explained. Although in other technical aspects, for example, yung cinematography, Mount Apo looks gorgeous. Ganda ng pagkakuha with some shots. Lalo na yung mga very wide na comparable. Parang this is not the first
Filipino mountain climbing movie, meron din tayong Above the Clouds ni Pepe Diokno. Yes. Ano yung Robin Padilla na docu dati na ano? Oh, shucks. Ano Di nga ba ba may yan? gano'n? Oh, may ganun nga eh. Di ba? Oo May nga. Mount Apo docu rin siya. Oo, meron din Nakalimutan siya. ko din. So, yun. Yun lang. Ano, parang in terms of, I mean, okay lang. Hindi ko siya hanap-hanapin. Yung konting-konting effort pa sa ano. Sabi naman yung hindi hanap pa Hindi namin. ko siya hanap-hanapin. May Parang konting... Chicken Joy lang. Why? Ano pala, yung kay Robin Padilla, he climbed Mount Apo noong 2012. Tas Save may docu. Reforestation. Oh, may docu siya. Hoy, Siyempre. walking IMDb, dapat ano to? Trabaho mo to. Ay, grabe naman yun. Alam mo Nakalimutan dapat. ko nga yung title di ba? Oo. Pwede nga, nakakalimutin din ako. May mga times na gano'n. Yes. Oh, anyway, so bakit hindi mo hanap-hanapin? Parang sabi ata ni Jim, dapat pinanood ko to kasi nga may IP-IP thingy. So did you guys feel na it stayed true to the IP-IP thingy, or medyo may nilihis sila ng konti, or hindi siya talaga ang IP-IP? Parang the Mga- indigenous peoples form a very large part dun sa narrative. Kasi yung kanyang, ano ba yung tawag doon? Yung alalay niya, yung Sherpa niya, ano ba yung tawag doon? Porter niya. Oh, importer. Porter. Yung porter niya sa film played by, forgot his name again. Ano yung pangalan? Ehem, yung nanalo Ayun na. sa Si supporting Ehem. Yeah. Okay. In fairness, parang may makikita kang konting glimpse into the customs and Actually, I think this would be a more interesting film kung mas malaking role nila. Kasi yung parang pagka-frame niya tuloy, it's an outsider looking in. Pero yung inside perspective mo, most of the inside perspective mo when he starts living with the people around the mountain, parang naging montage na lang. So parang the impact was lessened in my opinion. Pero I'd like to know your thoughts about it. Yun. Bakit kaya lagi nilang hinihiram si Mara Lopez saan? Bakit siya lagi may love scene? Yun ang Kasi baka kaya siya kinuha kasi may love scene. May love Pero, actually, hindi ako sure na si Mara Lopez yun, pero siya pala yun. Okay. Tapos, sige, turn ko naman. Yes, go. Gets naman yung gusto niyang gawin. Gets yung structure ng script na parang journey siya. Again, parang metaphor na naman na may pinagdadaanan yung bida, tapos meron siyang personal issues na by reaching the peak, parang yun din yung peak nung yung internal na struggle. Kasi parang it's good na party tinatakal yung mental health, di ba? Kasi parang sobrang depressed din siya and malaking bagay yung ambition niya na makaakyat dun sa bundok. Which is, maganda yung part na yun. And I think sincere naman siya dun sa part na yun. Yung issue ko nga, yun ding issue rin na sinabi ni Jan, yung parang mga small bits na hindi naman nag-work. Even yung attempts sa comedy, parang yung bagsakan ng linya, parang it was trying to be funny, pero hindi nagwo-work. Yes. Which is parang, ayan, okay, again, baka for them nakakatawa yun, pero hindi ko nakuha yung joke. Nakukuha ko yung joke, pero okay. Ayun. Tapos ano pa ba? Okay. So inisip ko na lang na syempre lahat ng crew umakyat din dun sa bundok, 'di ba? So parang siguro as a filmmaker, rin 'yan. Parang physically mahirap siyang i-film kasi kailangan nilang umakyat. I assume na nandun yung director sa buong travel na yun, buong pag-akyat na yun. Yun, nakikita ko naman na malaki yung effort na ginawa doon. Even yung wife saka yung kids, di ba parang may eksena siya na nandun sa cloud, so baka pinaakyat din yung bata saka yung nanay. Yun, yung ganong effort nakita ko naman yun. Tapos again, nag-discuss nga nung mga tungkol sa lumad
Kasi yung bata, yung best supporting actor, supposedly hindi siya nakapag-aral kasi sinira yung school. Inihian daw yung library, which is recurring theme naman siya ng mga previous films niya. So, at least doon sa part na yon, siya, consistent doon sa voice na gusto niyang i-share. And baka lang, ang worry ko lang is baka since rin siya parang inner issue, parang personal issue film, baka natabunan niya yung isang mas malaking issue, which is yung kalagayan ng mga kapatid natin na lumad. Tapos kasi sobrang seryoso yung part na yun. Okay, so partly gusto ko rin yung parang community kasi parang siya. Para siyang Mongolia, yung mga 'di ba? Yung mga goons, yung parang community doon, parang ewan ko, pero naisip ko yung Mongolia sa kanya. Ayun lang. Sorry, medyo rin, parang sabog-sabog din yung yung thoughts on it kasi parang rin naman siya. Parang gets naman yung point, gets yung gets yung gusto niyang gawin, pero parang nahulog lang along the way dun sa mga maliliit na parts. Ayun. Performance okay naman. Tama, parang yung Porter nga parang siya, parang non-actor. Parang kinuha talaga siya doon sa doon sa community para gawin yung film. Tapos si Dax, ano nga yung name niya dati? Nakalimutan ko tuloy. Alam ko iba yung screen name niya dati. Tapos, di ba nandun siya sa natatawa na naman ako sa Dax. Sabi na nga ba, magre-react eh. Grabe naman to. Kasi nag-usapan namin siya. Si Dax Alejandro. Again, na naman to? Trabaho na naman to ni Walking IMD. Hindi na naman nakaka-deliver. Jimo na. Ang sakit naman nun. Grabe naman po. Tito naman. Grabe po. Ay, sorry. May tito na nga din ako eh. Dati siya. Dati nag-try pa siya ng theater. Nakita ko siya sa isang Repertory Philippines na production. Pero wala naman siya speaking lines doon. Pero nagtatry siya. Tapos I think, nagbago siya ng visions. As parang na siya ngayon. Christian. So, siya? Sino Alejandro siya dati? Sino Alejandro? Sino? Feeling ko siya. Talagang taga Mindanao. Parang nag-pause nga siya. Parang nagkaroon ng break. Tapos, pagbalik niya, iba na yung... Tapos siya dito, di ba? Parang, rin siya, producer din. Yeah, nakita ko yung Producer siya. Yes. Yes. Oh, okay. How about you, Jim? Ano ang masasabi mo about The Highest Peak? Nakakatawa kasi nung pinanood ko to, kasama ko yung katrabaho ko. Sabi niya, "Oy, Jim, bago ba yung film na yan?" Oo, PPP to. Hindi ako familiar dyan, pero sige, papanoorin ko na din. During that time, parang after few days, before that pala, may pinapanood kami, yung Esoterica Maynila ni Ilwood Perez. So parang ang dami niyang comment, ganon. So, eto din, marami siyang comment. Ganon. Tatawa na lang kami kasi parang negative ba? Actually, negative yung yung comment niya din. Pero nung una, sabi nga, Jim, ang bagal nung kwento. Ako naman, on my end, nung una, nagugustuhan ko yung first half ng film. Kasi parang, journey pala ito, ganun. Trekking, mountain, hiking, ganun. Tapos, naguluhan din kami. Yun nga yung nagkaka-chat kami ni Jan while watching it. Ano ba si Mara Lopez? Kabit ba siya or asawa? Naguluhan talaga kami dun sa part na yun. sa editing na yun. Maski siya nagtatanong, Jim, anong role ni Mara? Ganun. Hindi ko nga din sure kasi magulo yung pagkaka-edit niya nun. Tapos, okay, nung mga later on, okay, kabit pala siya. Kasi siya yung, di ba si Dax Alejandro kasi yung character niya, owner? Or parang siyang CEO ng mining company. Ng mining company, ganun. And then itong si Mara Lopez is yung parang nag-strategist and naglalakad ng mga something regarding the mining company. And then interesting na siya nung pa-journey na. Pero nung kalagitnaan, 'di ba may mga flashbacks na parang pati siya, anong nangyayari, Jim, ganun.
Hindi ko maintindihan when we watch it. Kasi dalawa kami, iba kasi pag may kasama ka, saka ikaw lang pag nanonood, di ba? Na parang, nagsasabi siya, Derek, anong gusto mong iparating? Sabi ka nung kasama ko, nung nanonood kami. Sabi ko, oo nga, no? Anong gusto mong sabihin ni Derek? Bakit ganito? Parang, okay na yung regarding the mining part. Tapos biglang may mga flashbacks na hindi na namin na-gets na, na-aksidente pala sila, ganun. Ano, Tapos, humanize ba siya? Ganon. Hindi pa din. Parang kasi parang ang gulo Parang talaga, the hindi din corruption behind the mining is this womanizer. Ganon. Ano ba yung stand ni Mara tungkol dun sa mining? Against ba siya? yung Hindi rin character ano niya in the eh. film, hindi din masyadong clear. Hindi rin clear eh. Hindi din clear, siya di ba? clear. Parang, Mm-mm. akala ko nung una kinakampihan niya kasi same sila nung stand. Pero parang hindi rin, di ba? Parang ano rin siya. Parang wala rin siyang alam. Si Dax parang wala rin alam dun sa mga mining stuff. Kasi naalala ko ang goal kasi Sige, ni, go. ang goal Hindi, or go. yung motive kasi ni Dax is nung, di ba, kaya siya tumataas nung Apo kasi he also wanted to see the situation nung lumad. So parang nung pinag-uusapan nga namin nung kasama ko rin, ganun sabi ko, yun yung nakikita ko Kaso kasi parang along the way, nung may mga flashbacks na nga, yung mga bits of pieces ng film, hindi na siya nag-work effectively na parang kami, para kami nasa labyrinth, ano nangyayari dito sa pelikula? Siya talaga ang dami niyang reaction while watching it. So syempre kahit ako, napapaano din ako na ano nangyayari dito sa pelikula. Ganon. Tapos, di ba yung may mga comedies ngayon, I agree with Manny na nagtatry or nag-a-attempt sila to do the comedy. However, it's not working. It's not effective. Ganun. Tapos ang off pa nung comedy dun sa film. Ganon. Tapos may eksena doon na natatawanan kami ni John kasi may part doon na nakita niya ni Dax na buntis si Mara Lopez and then may biglang babaeng lumitaw na ano ba siya, kamag-anak or grab driver? Kapatid ka na ba niya? Anong relationship nung babae dun kay Mara Lopez? Hindi ko rin alam yung sakit ni Dax kung ba't siya nahihimatay. O si Dr. John, sabi mo. Alam mo, hindi ko alam din. Parang Some kind of nahihimatay siya. brain tumor or some, I don't know. Kasi puro neurological yung manifestations. Hinihimatay siya, nawawalan siya ng vision, so it might be... Parang parang biglang ginamit na lang na tool yung nahihimatay para mapuputol yung eksena or mag-progress yung eksena to something else. So, hindi lang masyadong maliwanag. Actually, same din ng opinion. May mga part ng film na hindi maliwanag, like yung mga motive ng ibang characters. Yan, like katulad ni Mara, hindi maliwanag yung motive with yung stand nga niya with the mining company. Ganun. Although nakikita ko naman yung motive, like yung character di ba ni Henyo Ehem, ganyan. And even yung mga IP na yung mga kasama niya rin with the community. However, may mga yun nga, katulad din nung kasama ko, naguluhan kami imbes na naliwanagan kami with the situation of the IP. Kasi hindi clear or magulo yung pagpe-present ng mga conflict or yung situation ng IP. Na na siya, natabunan na siya nung kwento. Kasi paano na siya, pa-shift siya na hindi na, walang linaw. Ganun yun yung nakikita ko dun sa pelikula. Pero gets naman parang nasa corporate ladder yung bida. Kasi parang connection dun sa pag-akyat niya dun sa bundok. I mean, hindi siya character na middle class or parang itinas siya. Kaya lang, even yung mga scenes doon na parang minsan na nababasag ako pag the way they speak, the way they parang I don't know. For me, hindi masyadong well executed yung mga eksena doon sa corporate world din. Yun din, that's the right word for that, hindi well executed talaga yung film. Parang sa kasama ko ata yung may nagsabi na parang di bagay daw si Dax for the role na nasa corporate ladder. Sorry. Sorry po, pero yun.
kasi nga 'di ba parang dapat kasi when we're not discriminating or judging, 'di ba? Pero kasi when you see kasi a person in a corporate ladder, iba yung iba yung ikas, iba yung Iba yung tindig, peg. iba yung peg, 'di ba? Iba yung present. So nung pinapanood nga din namin, umagree ako sa kanya na oo nga no, hindi nga bagay dun yung for him yung role na nasa corporate ladder. Wala lang, naalala ko lang yung sinabi ni Chard dun sa last year na yung sa kaaway sa sulod. Parang ganyan yung same niya na parang ang ganda sa umpisa. Tapos biglang sa bandang dulo, parang bakit ganun yung ending niya? Parang ganun. Mm. Ang haba ng pelikulang yun, di ba? Parang I think this is more his than 2 longest. hours ba siya? Itong si Yeah. The Highest Peak. Almost 2 hours. Oo, siya yung pinakamahaba dun sa tatlo. Mm. Okay. So, okay. Going back to our last film, which is He Who Is Without Sin, directed by Jason Paul Samana, starring Elijah Canlas and Enzo Pineda. So, napakabait ni IMDb sa pag-explain kung anong synopsis ng He Who Is Without Sin. So, it's a cautionary tale told in 3 contradicting accounts. May story ng broadcasting student, tapos may story ng pagdidiscover niya about dun sa TV reporter, and a dignified newsman who is supposed to be a paragon of virtue but is not who he appears to be on television. So, sige, maiba naman. Si Jim naman ang magsa-start. Yay! So, my gosh. Enjoy, Jim. Sunod Oo, natin si okay. Film Person of the Year. Tas Magpo-Mobile Legends na ba kami ngayon? Ay, ganon. Grabe siya. Hindi ako marunong mag-Mobile Legends. Ako rin siya. Yakult na lang. Yun ang pang Yakult. Ayun. So, Regarding He Who Is Without Sin, kasi syempre ako, nakapag-work ako in a broadcasting industry, no? So, Wow. although ako, well, thankfully, hindi naman ako nakaranas ng ganon, di ba, na sexual harassment. Although, hindi naiiwasan kasi talaga in the broadcasting industry, yung bullying. Pero that's a different story. Hindi ko na siya ikwento. Different na yun eh. So, going back to the film, yes, magaling si Elijah Canlas. Pero naapektuhan yung performance niya because of, for me, confused yung screenplay, even yung execution or yung direction ni JPL, no, na naging na siya, messy or kalat. Yun yung nakita ko dun sa film. And then, ako on my end lang, hindi clear yung motive ni Martin na played by Elijah Canlas. And then, controversial na yung theme like sexual harassment in broadcasting industry. Kaso, hindi siya na-discuss thoroughly or hindi siya na-handle ng maayos. Ganun. I was expecting because may idea si JPL regarding media, I believe so. And sana mas mas nagbigyan niya ng in-depth yung ganong controversial theme eh. Kaso, yun kalat talaga yung pelikula. I'm sorry to tell, kalat siya. Ganon. Although yun na nga another aspect na gustong i-discuss ng film ay ang mental health. Although may mga films na tayo na napapanood regarding mental health issues, and ako personally I was able to attend mga support groups where may mga may mga mental health issues pero hindi siguro iba lang din yung na-experience ko or nakita ko. Hindi ganoon yung hindi ganoon yung the way na dapat ang depiction ng siguro iba lang talaga, iba-iba ng tayo ng kunyari when you naka-experience ka talaga ng tao na or nakasama na may mental health issue ganun. But with the film, hindi ko siya madama because of talaga siya. Confused and kalat yung pelikula. Ayun. And hindi rin naging effective yung Malarashomon style ng pelikula kasi wala eh. Sumuri talaga. Lalo siyang nagpagulo. Yun yung masasabi ko dun sa film. Although yes, magaling talaga si Elijah Canlas. Nga lang, yan, inulit ko din no, na naapektuhan. Grabe. Hindi minention si Enzo. Ay, si Enzo. Sorry naman. Ayan, thank you na, Man. With Enzo Pineda kasi,
dito, kung i-compare ko yung mga other performances, Wow. like, Pinanood mo lahat? hindi naman. Enzo Pineda films. Okay. Yung sa Bar Boys na ano ko sa kanya doon, na gustuhan ko siya doon, nagalingan ako sa kanya. And then, actually, yung yung role niya in Utopia, kasi ano yun, related din with the media, gano'n. Mas ano siya dito, mas okay siya dito sa He Who Is Without Sin rather than in Utopia. Pero no, hindi siya na-nominate at all dun sa... Oo, Best Supporting Actor, no? Sana, pwede naman siya for ano. Actually, pwede. Parang pwede nga siya. Mm-mm. Okay, next naman, si Manny. What did you think of He Who Is Without Sin? Bago ko siya kasi panoorin, parang nabasa ko na yung mga tweet na parang nilalambast yung film. Parang ayaw nila doon sa film. So parang siguro binabaan ko lang din yung expectations given that. Kasi ang dami ko talaga nabasa na parang galit na galit. Sinabi na pretentious yung movie, pero honestly, hindi ko naman nakitang pretentious. Tapos hindi naman ako galit sa kanya. Parang naliitan ako dun sa point na gusto niyang i-share, gusto niyang i-discuss. Parang hindi na lumago sa akin yung issue na gusto niyang i-discuss. Siguro masyadong ambitious din yung storytelling part na maraming versions. Pero yung iba rin hindi ko nagagets agad, like yung isang monologue ni Elijah dun sa loob ng CR. Hindi ko alam kung para saan yung eksena until napanood ko yung talkback na parang pala yun. Yung pala yung defining moment nung pagkalito ng biktima tungkol dun sa gender niya, or kung yung incident ba is inalaw niya or biktima siya. Kasi parang yun yung borderline, yung manipis na borderline between dun sa rape, yung inabuso, saka hindi, di ba? Ang sinasabi natin kapag the moment na humindi ka, it's an abuse, diba? Parang rape yun. So parang yung discuss ng film is, inalaw ba niya yung abuse or hindi? Or biktima ba siya? Tapos, may isa pang kasunod na eksena doon na parang nagko-confess siya kay Gio Gahol. Yeah. Hindi ko naintindihan yung ano ba si Gio, ano ba siya, kaibigan ba siya or what. Tapos nagko-confess siya doon. So, ayun lang. Essentially, parang hindi ko siya ganun ka-hate, pero hindi ako na-move, hindi siya compelling para sa akin. Pero parang on the side, nakikita mo naman na inayos yung technicals niya, like yung mga ilaw dun sa inuman with a best friend na babae, parang ang ayos-ayos noon, di ba? Parang hindi siya lazy na film, hindi siya tamad na pelikula. Maayos siya. Yun lang, parang ang liit lang sa akin ng ambition, parang hindi siya nakatalo ng sobrang malaki as ina-expect. Ayun. Okay, interesting. How about you, John? Ano naman ang masasabi mo sa pelikulang ito? Well, nung sinulat ko yung review ko for this film, I tried comparing it to Rashomon ni Akira Kurosawa, kasi we have different narratives and then conflicting lahat ng accounts. Although in this case, all of the accounts come from one person, si yung character ni Elijah. I think it suffers from the same problems with Laksamana's 2014 film Instalado, na tipong he's trying to build this parang world, tapos he's trying to discuss something, pero at the point where the point where it should be, yung papunta na siya towards a climax, when something should have been done, it ends. Kasi, well, number one, nagets ko yung sinabi ni Manny na parang this is about a victim who's trying to rationalize his abuse. At the same time, the whole conversation is one-sided, or we don't see what actually happened, which is, I guess, kind of ties in din to his thesis na
the truth is malleable. The other points na a lot of people were angry about is, of course, yung timing ng pelikula. This is a film that tries to question yung kasi because Enzo Pineda's character is a journalist, and also Elijah is an aspiring journalist. And yung lumalabas na subtext after I watched this film is parang don't trust the media. Parang why would we trust the media if they're like horrible people? Parang ganon. I'm not sure if it's intentional or not. Pero yun yung lumalabas. I think that's why a lot of people are very angry at it. Given na yung timing nung paglabas nitong message na to comes at a point where the actual media ng Pilipinas is being demonized, is being discredited for lots of things. So I think that's where mainly the anger comes from. Sayang, sana napanood ko yung talkback, pero yun nga, hindi may pasok ako nun eh. I think it would have explained a lot of... Note ko siya, parang isa sa mga sinabi niya, based daw talaga sa totoong tao na nagkaroon ng encounter na gano'n. Pero parang gusto kong itanong kung ano yung nangyari. Kasi parang hindi ba dapat in-encourage natin yung person to fight back kung abuse yun, di ba? Parang dapat nire-report natin. Which is, yun din yung isa sa mga issue ko dun sa film. Parang hindi ko nakita na gusto nung film na lumaban ka, na gumanti ka dun sa abuser, regardless no kung inalaw niya o hindi. Parang nag-stop lang siya dun sa pabalik dun sa point of view nung supposedly victim. Mm-hmm. Kung ano yung gusto niyang gawin. Parang kapag ba na-achieve niya yung dream niya, does that mean na napatawad na niya yung accuser or yung rapist, abuser or what? Ano yung point dun sa dulo? Ayun lang. I agree 100% eh. Parang parang naputol siya before it leads into anything meaningful. And for a film that's trying to delve into the nature of truth, yung pag-find mismo ng truth na yun, yung wala sa pelikula. Parang hindi talaga niya hinanap yung katotohanan. Parang naalala ko yung film niyang Babagwa. Ganyan din yung feeling ko nun. Kasi the way na in-explain niyo, kasi Rashomon, ang ganda ng Rashomon kasi si Akira Kurosawa, he kind of acted like a god. Na yung god na nakikita niya lahat. So, omniscient yung point of view. Omniscient siya. So, hindi lang point of view ko, pero point of view din ng accuser, nung accused, nung medium, pati medium nandun. So, the way na you guys told it, na parang, kasi si Babagwa, ganun din yung na-feel ko na parang, hala, mga scammer sila, ganyan. Tapos, oh my gosh, ha? Ano yung perspective sa side lang ni Alex Medina, di ba? Oo, tapos bakit ganyan? Parang dapat tinuloy-tuloy na niya na parang ang point is, you're living a very dangerous life, di ba? So you will really get consequences. Pero dun sa Babagwa, ginawa niya parang clean yung ending na, kailangan ba ng ganun? Parang you don't really need that kasi nawawala yung authenticity mo as a filmmaker, I guess, in making your stories. Kasi parang, bakit ganun? Parang, so, you end up having these questions. So, yun. Kaya parang lagi akong nasasayangan sa films ni Jason Pollock sa Mana. Kasi expected ko na may kakaib. Yung ending nito for sure, madi-disappoint ako. Lots of big yes. Hindi, seryoso. Sa 100 tula. To be fair, may guys naman na pull off niya kahit papano. I think Mercury's Mind, medyo na-pull off naman niya. Yung kanyang film na So Connected was actually kind of good. Nagustuhan namin. Yes. I agree. I agree with So Connected. Powerful sa kanya kapag alam niya yung theme. Like, for example, you. Yes. Alam niya yung mga themes na yun. Pero if it's like something new that he has to explore, yun. Kasi may mga kakilala kong scammer, hindi ganun ang buhay ng scammer. Yung Julia Barreto, Gerald Anderson, nag-work sa akin. Yeah, yung Between Me. Between Me. Kasi parang... Actually, yung for me, yung Backwood Boys, nagustuhan ko siya. Backwood Boys. Bakit? Ba't nagustuhan mo yun? Dahil nandun si Vance Larena, charot. Ako other than diba? the controversy of Between Maybes, ganyan. Sayang ngayon, parang okay kasi yung acting nilang dalawa. Oo. So parang
Tsaka, alam mo yun, parang dadaling ka talaga sa fantasy na magkakatuluyan sila. Well, unfortunately, Okay. sino Ay, nga ba grabe. nagsabi? natin- Sino nga ba Kaya natin nagsabi sinali si si Manny Terence ba dito. yun? Parang ano na to, The Bus. Ito Oo. ba? Kaya natin sinama si Manny dito eh. Kasi rumor patrol to. Ayun nga, I think si Terence yung nagsabi na it will be, unfortunately, kahit na maganda naman siya, it will forever be known as that movie with Gerald Anderson and Julia Barreto. Sayang, sayang. 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 Okay, And ano nga pala, so regarding dun sa again. sinabi din ni Jan, I agree na naging one-sided kasi yung yung He Was Without Sin. So, sayang. Parang for me, tapos abrupt pa yung ending. Kung hindi man kasi si Akira, syempre si Akira yun, di ba? Omniscient talaga siya kahit anong mangyari, char. Ano sa tingin nyo yung overpowering theme ng He Who Is Without Sin? Kung hindi man siya naging parang acting out as omniscient, ano yung pinakamagandang theme niya na napulot ninyong tatlo? Ganun. Always finish your film. Charot. Ay, Ay, grabe. gagawin ko tong blurb, ganun. Gagawa ko Wag ng po. ano. Listen to episode Troll na naman ako. 97. Ganun. Ano siya? Dinala tayo sa present confusion na yan. Elijah Canlas. O, di ba? Present confusion. Oh, yes. Ikaw, Jim. Ay, Yun, sorry. yung attempt na yun, yung attempt na pumunta doon, parang okay yun. I mean, dinala tayo doon, pero yun nga, ayun, nasabi ko lang kanina. Basta yun. No lang po. Char. Anyways, ikaw, Jim. Ano sa Actually, tingin mo? same din dun sa pagkakasabi ni Manny na nag-attempt na siya papunta dun sa theme ng abuse and mental health, however, yun lang. Hindi na pull off kasi ng maayos. Correct. Okay. Tingin nyo, hindi siya dapat yung nanalong best screenplay. Yes. Yes. Ano dapat? Kintsugi Oo, ano dapat. Ako, Kintsugi ako, sana. Okay din, Kintsugi. Sa akin. Ang hirap hanapin pa Din or naman ni sila. Hero. Tapos, Ano pa ba yung ibang nominees na for Best Picture ng PPP? Best Screenplay pala ng PPP. Sila, natatandaan ko, nominated siya. Yes, sila. Yun siguro, pwede pa yun. Pwede yun. oo nga. It's really nice Tsaka to si hear it then. Cleaners, di ba nanalo siya for Best Director? Best Picture and Best Director. Best Picture and Best Director. Okay. To be continued.